At kasama na natin live sa ating studio ang owner ng Aling Helen's Kakanin Native Delicacy, si Miss Menarisa Rojas. Good morning po. Good morning po, ma'am. Good morning po. Si Miss Helen po yung biyanan. Opo, siya po yung mother-in-law ko. Siya po yung nag-start po nung kakanin business po. So, lahat po ng recipe na to galing po kay Aling Biyanan. Helen. Kay Aling Helen. Anong taon po nag-start si Aling Helen na magnegosyo ng kakanin? 1980 pa lang daw po, nag-start na po siyang mag-business ng kakanin. Nung 1980, ano pa lang po yung niluluto ni ni Aling Yung Helen? special talaga. Marami na rin. Parang halos lahat na din po siya. Ang galing ni Aling Helen, ha? Pero Limay Bataan po, no? Opo. Saan po kilalang produkto ang Limay Bataan? Sa mga sa tuyo. Sa mga dried Dried fish po. Sa dried fish. So, humilis na si Aling Helen, tas nagkakanin siya. Opo. Bahay lang po ba to o may store na talaga kayo ng 1980 pa lang? Nung 1980 po, sa bahay lang po siya. Tas naglilibot? Doon lang po sa bahay nila. Tapos may mga reseller po siya na mga taga-iba. Uso na. Uso na palang reseller nung mga ganong panahon. Maangkat po sa kanya. Palitaw po, may nagluluto rin si Aling Helen. Kasi, di ba, pag palitaw, yun na yung nakagawian natin nung unang-una. May nagluluto rin po. Dati po nagluluto, pero ngayon po hindi na po kami nakakapagluto. Nag-focus na lang po sa kasi matrabaho. Pero po, nakilala si Aling Helen sa ganito na kadaming produkto o walang specific product? Kunyari, Biko lang, Biko. Mas kilala po siya sa butchi po. Tsaka yung bibingkang kanin. Butche. Ang butche nyo po is, Pabilog. Pabilog. Hindi Nakabilao po. Oo, hindi siya yung nakilala nating butchi na dati po ganun siya, yung bukloy-bukloy. Bilog-bilog po siya, tas binibibingka. Kaya lang matrabaho po. Kaya naging Isahan ganyan. Na lang. Isang na lang Bilog po. na lang. Diba, hihiwain mo na lang parang bibingka. Bukod sa sarap ng kakanin, ang sikreto din dyan yung mga i-add mong mga rekado, mga i-add mo. Ano po ba yung yung kahit anong season talagang available? Ito na po ba? Isa-isahin nga po natin yung mga produkto. Sige po. May sapin-sapin, kasaba cake, butchi with sauce, kalamay gabi, bibingkang kanin, tas ito po, tamales. Ano po yun? Tamales. Ano po siya, di ba yung boboto? Sa iba po boboto yung tawag. Yung nakabalot sa dahon. Sa dahon, tapos may itlog na maalat. Opo. Pero yung sa amin po, nakabilao, isang na rin po siya. Ang dami. I think sa Pampanga, isa rin sa mga delicacies nila yan. Tsaka minsan sa Batangas may nagluluto rin ng tamales. Marami pa pong kaya lang yung iba po hindi ko na nadala. May biko rin po kami. Ayun. Tapos kutsinta. Ano pa ba yung Kutsinta, wala. Opo, hindi. Hindi na Saan po kayo, kasi karamihan ito, malagkit. Opo. Saan po kayo bumibili ng malagkit na bigas? Sa public market lang po sa amin. Doon na lang po kayo bumibili. Tsaka mga asukal, ganyan. Mga ilang kilo po sa isang araw ng malagkit ang natin? Kulang isang sako sa isang araw po. Ang malagkit po? Opo. Isang sako? 25 kilos? Opo. Sa isang araw po. Malakas to. Pagka ordinary day po. Pero pagka may okasyon po. Yung malakasan. Undas, Pasko, New Year. Ayun po, mas madami. Mga nakakailang sako po kayo ng malagkit? 3 hanggang 4 na sako. Wow. Kasi ang malagkit, ayan, na tumataas din ang presyo. Ang asukal, at saka yung gata, yung nyog. Yun, ang laki po. Pati po yung kasi kami traditional pa rin po Uling pa rin po kami. Mas iba po kasi yung lasa kapag sa uling. Pero yung oras po ng pagluluto, ilang oras yung tinatagal? Ang matagal din po. Pag nagbibingka po, almost 1 hour bago maluto yung isang buo. Opo. Di marami po kayong ulingan. Opo. Ngayon, ilan po ang ulingan natin ngayon?
May ginawa po yung asawa ko yung pwede po yung 4 na salang, tas may bukod pa po kaming isa. Bali 5 po. 5. Kaya pag may okasyon po, yun po yung ginagamit namin. Saan naman po kayo bumibili ng may nagsusupply po sa inyo ng uling? Opo, may nagsusupply po ng uling. Oo. Kasi mahal din kaya ang uling. Ano pong uling nyo? Yung sabao or Hindi po yung mga kahoy? Opo. Sa kahoy po. So, yung ating pong pagluluto since 1 oras, yung sa 4 po ba na lutuan na yon, iba-iba naman yung nakasalang? Opo, pagka may okasyon po para madaming flavor agad yung maibibigay po sa mga customers. May physical store tayo ngayon sa Limay. Meron po kaming sa barangay po namin, may sa bahay po mismo ng mother-in-law ko, tsaka po sa Limay Public Market. So dalawa na. Opo. Ayun. Tas online po. Ayun. Na-curious lang ako, paano yung proseso ng paglilipat sa'yo ni Aling Helen, noon na sabihin sa'yo na, ikaw na ang magpatuloy ng aking negosyo? Kasi nung tinutulungan ko po siya, tas sabi niya, kausapin ko kayong mag-asawa, sabi niya sa akin. Maghihinto na ako, sabi niya, kayo na yung magpatuloy ng kalamayan, sabi niya. Kalamayan. Nag-iisa lang po bang anak si husband? Hindi po, bali 4 po sila. Pero sa kanya po, ano pong nakita ni Aling Helen at si husband po ang pinagbigyan? Minanahan. Ang minanahan. Nung time po kasi na yun, ako po yung tumutulong-tulong po sa kanya. Sa kalamayan niya po. Pagluluto. Opo. Di ba yung kalamay, yun din, yun? Kakanin din, kalamay. Kalamay. So, dun din po ba kasama din yun sa pinagsimulan yung kalamay? Opo. Kaya kalamayan. Sa amin po, iisa lang po yung kalamay tsaka kakanin. Isa lang po siya. Dito kasi. Kasi nga, di ba, minsan may mga lugar na ito yung tawag sa ganito, pero isa lang yung pinag-uusapan natin. Kasi ako. Yung kalamay na sinasabi natin, yung nabibili natin sa Antipolo. Kalamay. Pero ito, kalamay meaning kakanin. Opo. Ayun. Okay. Ano po bang kaibahan ng mga natin, mga produkto natin sa ibang mga nag-o-offer din ng kakanin? Yung sa amin po kasi yung iba po kasi gumagamit na lang sila ng powder na malagkit. Kami po talaga, yung malagkit po talaga, binababad then pinapagiling po namin. Ayun. Kakaiba kasi, alam mo Joanna, malalaman mo yung kakaibang lasa niya dun sa original na talagang bigas. Malagkit na binabad tapos pinagiling kaysa dun sa malagkit powder. Yung malagkit powder siguro mas mura ba yun, yung malagkit powder? Halos medyo mas mahal po pero mas convenient gamitin. Mas gamitin kasi lalagyan kasi mo na hindi mo na siya kailangan ibabad. Kasi sa gabi kailangan ibabad nyo na po yung malagkit. Ilang oras po? Binababad po namin siya sa gabi, tapos sa umaga po, kikisihan bago ipagiling po. Ano po yung kiki? Kikisihan. Babanlawan. Sorry po. Sa probinsya minsan yung mga words. Bali, huhugasan tapos ipapagiling na. Opo. Di, may sariling gilingan na rin po kayo dahil mahal din pagpagiling. Meron din po. May gilingan din po sa bahay. Tsaka kudkuran po ng nyog. Ay, pa rin kayo? Ano yun? Yung natural, yung manual na kudkuran o yung... Hindi na po yung ginagano na po. Sa mga palengke. Aabutin po ng bago makayari kapag yung manual po. Pero si Aling Helen, doon nagsimula sa... Doon po siya nag-start. Mano-manong kudkuran. Sabi nga po nung asawa ko bago sila makayari, masakit na yung kamay niya sa pagkakayod. Pag may may kalyo ka na nun, may paltus ka. Ito po, balikan lang natin yung yung kwento ng pagpasasalin sa inyo, yung pinamana. Opo. Ayan, sige po. Kwentuhan niyo pa po kami. Ayun nga po, kinausap niya po ako, tinanong niya kung kaya ko po. Sabi ko, kakayanin po. Subukan.
Pero kayo po, anong trabaho natin before bago tayo tumulong? Nung bago po ako nagkalamay, titinda-tinda na rin po ako. Nagbe-bake din po ako ng mga ensaymada, banana cake, macaroons. Tapos, madami po kasi sa sideline. Lumuluwas po akong Divisoria, namimili po ako ng mga pwedeng ibenta. Ayun po. Tapos nakita ni Aling Helen na, may potential si business-minded. Si Ma'am Risa po ang iyong nickname. Pero kasi si Miss Risa, kumbaga mahilig na talaga siya magluto. So yun siguro yung nakita ni Aling Helen na sa kanya. Oo, sa kanilang mag-asawa na pwede nilang hawakan eventually yung negosyo. Pero ngayon po ba, since kayo na rin naman yung nagmamanage as bilin ni ni Aling Helen, paano po ba yung flow, yung unang takbo nung kayo na nag-aano pa rin po ba siya, nag-a-advise? Nung una po, nung kabibigay niya po, kasasalin lang po, tinitingnan niya pa rin po, na nandun pa rin po siya para mag-supervise po sa paggawa po. Yung mga mga recipe, ano po ba, tinuro din sa inyo one by one? Opo, kasi nga po, tumutulong-tulong na po ako sa kanya, kaya kahit papaano po, may alam na po ako sa pagluluto. Yung mga sukat-sukat na lang po nung ingredients niya. Oo. That time po ba, ilan yung mga tauhan o ni Aling Helen? Oo. Nung siya po, may tagahalo lang po siya, tsaka tagahugas po. Tas sila pong mag-asawa nung una po pala silang mag-asawa, tas may tagahugas lang po siya. Tas mga ilang years po nang wala siya ng tagahalo kasi nga po, yung father-in-law ko po, medyo may edad na din po. Kaya nangwa po siya ng tagahalo. Kasi mahirap yan. Ang hirap po biko. Biruin mo. Talyase ang nilulutuan. Kasi malaking kawa. Malaking kawa. Tsaka non-stop yung halo. Opo. Kasi masusunog siya pagka tinigilan. Opo. Nakauling pa. Mahirap i-control yung init, yung init apoy. Anong year po ito nung sinala na sa inyo yung negosyo? Nung 2022 po. Ito lang. August 2022. Pandemic. After po ng pandemic. Papaluwag na. Yun. Papaluwag na. So yung kahit po pandemic, talagang mabenta pa rin ng ating mga kakanin? Nung pandemic po, siya pa rin po yung noon. Sobrang taas po ng demand ng... Kasi po, di nakakalabas yung mga tao. Kain lang pa-deliver lang ng pa-deliver. Kaya hanggang gabi gumagawa po sila nung time na yun. 24 hours. Hindi naapektuhan. Opo, mas lumakas po yung sales nila nung pandemic. Noong pandemic po, gaano kalayo yung, sa Bataan kayo di ba? Gaano kalayo yung inaabot ng mga deliveries ninyo? Nung pandemic po, parang doon lang, limited lang po kasi hindi po, wala pong biyahe din. Tsaka hindi nga po nakakalabas yung mga tao. Pero sa shelf life po, gaano siya tatagal kung ipapadeliver sa malayuan? Mga ilang oras na biyahe yung kaya niyang yung po, meron po kasi dyan na one day lang kailangan i-consume na. Pero yung mga binibingka po, katulad ng bibingkang kanin, kasaba cake, butchi with sauce, yung biko, kutsinta, yun po kahit mga 2 to 3 days. Basta po, naka-open po yung lagayan niya. Para nakasingaw. Opo. Yung isang araw lang po, yung isang araw lang pwedeng i-consume na yan po, yung kalamay gabi, sapin-sapin. Ito pong nandito sa... Kalamay gabi. Ayun yung dalawa po. Tsaka yung tamales, yan po madali ang... Meron po ba kayong hindi nakabilao? Opo. May nakatab po kami, nakabox. Ito, nakatab. Ayan, opo. Pagka nag-trade fair po ako, ganyan po ang dala ko. Magkano po yung ganito pagka yan nag-trade fair? Bibingka? 100 po to 120. Pag assorted po, 120. Malagkit. Ayan, bibingkang kanin. Ayan. Yung naman po, yung kalamay gabi kapag nakatab, magkano? Ganon din po. Pagka assorted lang po ang 120. Okay, 120. Yung mga kutsinta-kutsinta po natin na binanggit natin kanina, magkano naman po ang mga binibenta natin yan? Ganon din po, pagka nakatab,
yung kutsinta po namin yung nakabilao. Yung nakabilao. Hindi siya yung bilog-bilog. Yung paghinate, pag Oo, yung ini-slice. So, bilao pa rin. Opo. Yung kagaya po ng pina-flash natin sa kapag po bilao, pwede po bang customize sabihin ng customer. Ay ito po yung samahan niyo po ng isang slice ng ganito o 1/4 ng isang kalama ng biko or halimbawa ng tamales, may mga ganun po. Opo, pwede po. Pagka nagwo-walk-in po, sila na po yung namimili kung ano yung ilalagay nila sa bilao po nila. Pero usually po pagka advance order, mga ganyan po 4-in-1. Kumbaga naka-ready na yan sa po. Naka-ready na po yan. May mga sizes tayo ng bilao, ma'am? Meron po, ma'am. May XL po, may large, medium, tsaka small bilao. Sa small, magkano po? Yung small po, pagka assorted po, 600. Pag medium po, 750. Pag large po, 850. And 1,000 po kapag XL bilao. Ano po yun? May ilang po yun? Plain lang po ba yun? Or may mga... Pwede po kayo mamili ng hanggang 4 flavors. 4 to 6 flavors po. Ito pong size na to, medium. Yan, Risa, medium. Medium. So ilan pong pwedeng kataong... Good for ilang person? Parang 15 to 20. Tama ba? Kasi pan-dessert lang naman Opo. So, kaya patok siya sa handaan talaga. Kahit nga sa piyesta, yan na lang yung... Di ba sa piyesta may kanya-kanyang potluck? Yung mga toka-toka, ito dadalhin mo. Kahit nga sa mga reunion, Oo, sa di ba? Pwedeng yan dalhin. Sa Christmas parties ng mga chikiting. Since nabanggit niyo po yung ube, fresh talaga sabihin na ube ang inahalo niyo po. Opo. Ito po kasi yan, gabi. Kalamay gabi. Meron din po kami yung ube halaya. Pero wala po kung di po nakapagdala Pero ngayon. nakatabi yun. Opo, naka-microwavable po. Mga fresh po talaga yung gamit namin. Na romance. Opo. Wala pong powder. Yung iba na powder na lang. Na flavoring, wala po. Aside po dito sa mga nadala nyo dito sa ating harapan, may mga produkto po ba kayong iba na hindi lang... Opo, may suman din po. Suman salia. Yung magkayapos. Tapos po, empanada. Empanada? Opo. Kay Aling Helen din po yung recipe na yun? Hindi po. Yung empanada po, hindi. Yung yung sumang malagkit po, tsaka suman salia. Malagkit. Ano po yung suman sa malagkit? Yung sumang malagkit po, yun yung sinasawsaw sa halaya. Yung nilalagyan ng halaya. Hindi pa ako nakatikim. Tas yung... Medyo matabang siya. Opo. Asin lang ang konting asin lang. Wala po siyang halong sugar. May ganun pala. Pero anong kulay po nun yung puti lang? White lang po puti lang. Ito pong kapag nakaganitong box. Ayan po, 350 po yan. Matitikman nyo na yung 1, 2, 3. Bali, ilang 2, 4, 6, 7. 7 na flavors po ang pwedeng ilagay dyan. Tapos 350 pesos. Ito pwede na nga pambigay sa no? Opo. Sabi ko kay Miss Risa kanina, kasi yung box nila, plain. Ngayon, ang ginagawa niyo po is nagdidikit pa kayo ng sticker. Oo. May nakikita kasi ako na yung nakaprint na. Yung pangalan na Aling Helen. Pero yung po ba natin, yung boxes natin na ganito, may iba't ibang sizes din? Bali, dalawang size po yung ganito po. May big box po akong tinatawag. Big box. Magkano po si big box? Yun po 650 po. 650. Konti lang diferensya. Kung halimbawa pong plain lang, halimbawa gantong size, pero halimbawa itong isa lang dyan na same price pa rin po, 350. Pero mas maganda pag customize. Pagka ganyan, at least lahat ng kakanin ni Aling Helen matikman mo. Saan po kayo exact located, ma'am, sa Bataan? Sa po kami? 005 Progreso Street, Poblacion, Limay, Bataan po. Yan po yung, nandiyan na rin po yung physical store niyo. Opo. Yun po yung sa bahay po ng mother-in-law ko, nandun po yung tindahan.
Gaano po kalayo yung yung Metro Manila? Yung biyahe ninyo, gaano katagal? Kanina po traffic 4.5 hours po. yung traffic na po na yun, anong oras yung naramdaman niyo yung traffic? Pagtungtong pa lang namin ng Manila. Mga anong oras po yun? 5? 6? Mga 6 po. 6 a.m. traffic na. Grabe, no? Sabi ko nga, kung malate lang alam mo, minsan minuto lang, malate ka, talagang ang katumbas nun, grabing traffic. Na ilang oras na traffic. May mga, nandito rin po mga, sausawan ba Opo, tawag mga dyan? sauce po. Ano pong mga sauce yung nandyan po? Ito po sa butchi. Yung butchi po, yung may munggo po siya sa loob. Tapos gata po yung ibabaw. Then ito po yung sauce niya. Tapos ito po sa sapin-sapin, kalamay. Ano po tawag sa sauce niya, ma'am? Butchi, ano Wala. lang po. Sauce lang po. Pero ano po yung yung lasa niya? Yung ingredients nung sauce? Gata po siya na kinulayan po ng ng atsuete. At least natural yung pangkulay, atsuete. Ayan po. Ito po yung tinatawag na budbod. Budbod. Para po sa kalamay gabi, sa sapin-sapin. Kayo na rin po gumagawa niyan. Yung pinagpigaan ng Yung pinagpigaan po ng nyog. Yun po, yun. Ito po, itong isa. Yan po yung latik po yan. Ay, Hindi ko na po kasi nalagyan yung mismong yan. Lang. Yung nakukuhang, pagka naglalangis ka, yung pumapaibabaw, yun. Yun yung nilalagay na. Oo. Pagka niluto nyo po, yung nagbubuo-buo. Oo. Ano po itong isa? Yan po yung sapin-sapin. Sapin-sapin. Ano pong kaibahan niya doon sa parang, alam mo tawag, kutsinta ba yun? Ano po? Ito po kasi bawat layer niya po may flavor. Yung kutsinta po, parang plain lang siya. Isang flavor lang. Tapos yung ibabaw lang, kinulayan lang po ng atsuete. Yung pong sapin-sapin, ilang po yan? At saka anong mga flavor yun? 3 layer po yan. Yung ibabaw po niya, gata. Tapos yung gitna po niya, mais. Mais. Tapos yung pinaka-violet niya po, yun po, plain lang. May kulay lang. Opo. Pero may din po ba tayo? May puto rin po ba tayo? Po, yung mother-in-law ko po, siya po yung, hanggang ngayon po, siya po yung gumagawa ng Kasi parang kahit sa'yo na yung, kumbaga, ikaw na yung nagmamanage, siya pa rin nagluluto ng puto. Opo. Ano puto? Yung kulay puti? Or... Yung putong bigas po yung puti. Na tinatawag nila putong bigas. Di ba may puto din na nilalagyan ng itlog na maalat? Ganon. Ayun po. Sa ibabaw. Kung ano po yung request po ng customer na ilagay sa ibabaw. Ready pa din. Gagawin pa rin ni Aling Helen. Wow. Kasi merong may putong kulay brown. Yung asukal yata. Kaya nagkakaroon ng depende po sa kulay ng asukal na ginagamit. Nagluluto rin po ba kayo nun yung brown na puto? Hindi po. Doon lang sa white. Sa white. Meron na po ba kayong mga inatendang bazaars, mga trade fairs? Opo, ako po. Nung hinawakan ko po yun, naging active na po yung Aling Helen sa mga trade fair. Sumasali po ako. Pagka may pa-trade fair po yung DTI, tas yung local government po, yung provincial government po sa amin. Sa Bataan. Sa Bataan. Paano na-introduce po sa inyo ang DTI? Kasi may nakikita po akong mga trade fair. Sabi ko, paano kaya sumali dito? Nagtanong-tanong po ako kung sino po yung pwedeng kausapin. Hinanap ko po talaga. Tapos ayun po, nung nakausap ko na po, inano naman po nila ako. Region, DTI po yun? DTI Bataan po. DTI Bataan. Pero yung mismong provincial government, paano naman po kayo tinutulungan? Or paano nyo po sila, paano po kayo nagkaroon ng communication sa kanila? Yung PISEDO po yung sa amin, yung sa provincial po. Connected po kasi yung dalawa, yung DTI po tsaka yung PISEDO. Parang kung ano po yung ng DTI, yung mga nagti-trade fair sa DTI, yun din po ang kinukuha ng PISEDO po. Karamihan po ba, kalimitan po ba tuwing piyesta lang or may certain na araw, minsan pwedeng linggo or Kadalasan po Wednesday to Friday. Saan po to?
Sa Balanga po, sa Bataan din. Sa pinaka-city po. Pag may mga pa-seminar sa barangay or sa munisipyo, kinukuha din po ba yung mga produkto natin? Yung sa ano po, yung may mga barangay na po sa amin sa Limay na pag may bisita po sila, nag-o-order po para ano po sa mga bisita nila. Pa-serve. Opo, pati yung mayor ng ibang bayan po sa amin. Oo. Kasi di ba convenient na na dessert. Tsaka mabilis, andun na rin naman sa Bataan. Dito ka na sa Aling Helens. May mga iba po ba kayong naka-line up na ngayon na balak na isama rin po sa mga kakanin ninyo? Sa ngayon po, wala pa po. Focus lang po muna sa sa kakanin. Innovation po yung tinututukan po namin ngayon para mapabilis po yung production. May tanong si Sir Vic kanina. Oo, kung meron daw pong Tibok-tibok. Hibok-hibok. Wala po kami nun. Pero yung sa mga hindi nakakaalam, ano ba, Miss Joy, yung hibok-hibok? Ano rin siya, galapong din na may lamang munggo sa loob. Tapos niluto rin siya sa gata. Tapos may latik. Tama po. Opo. Kaya naghibok-hibok. Kaya hibok-hibok kasi nga pag kumukulo yun, parang tumitibok-tibok. Yun yung na-curious ako eh. Parang kilala po siya sa Pampanga po yata. Ganun. Oo, kasi masarap siya. Ayun nga lang, may ganung version sila Aling Helen na yung may munggo po. Opo, butchi naman po sa amin. Kapag si butsi lang po, tapos, di ba iisa lang naman po yung presyo kahit na anong ilalagay natin? Opo. May po kami, may bilao po na pag single flavor lang po, iba yung price. Iba po yung price ng assorted. So si butchi po pag solo lang? Pag solo lang po yung mas mahal po siya tsaka si tamales 1,000 po sila pagka XL na bilao. Then yung ordinary flavor, yung ibang flavor na po, 900 lang po sila. Ano po yung pinakamabilis gawin na kakanin? Yun po yung kalamay gabi. Ito po, itong violet. Titimplahan lang po siya, tas steam mo lang. Okay na. Tas okay na siya. Paano po yung sistema sa pag-order? Kung halimbawang mga, kunyari, Pasko, lalong-lalo na pag bagong taon. Kasi nga, something sweet and malagkit, di ba? Pagka bagong taon. Tsaka para may kasabihan, di ba? Pag maligkit, magsasama-sama. Magbaband yung pamilya. Together, oo. Paano po yung pag-order pagka ganyan na mga occasions? Mga 1 month before po ng occasion, nagpapa-pre-order na po ako. Para po yung dami ng gagawin po namin, natatansya ko po. Malayo pa lang na paghahandaan na po namin. Kasi may katulad din nung halimbawa sa mga cakes, 'di ba? Minsan nag-a-announce sila na sorry, hindi na kami makakatanggap ng ganyan. Ganon din po iba yung may mga ganong pangyayari din po sa inyo. Opo, may minsan natatanggihan na rin po namin sa lalo pagka Pasko bagong taon po. So, mas priority po yung mga nakapag-book agad na maaga. Usually, mga kailan po kayo nag-a-announce ng ganyan? Kumbaga, pre-order na. Ayun po, bago po magkatapusan ng November. Ngayong November po, pagka New Year and Christmas po. Sa estimate po ninyo, ilan yung kaya nyong limit gawin? Produce. Ngayon po kasi nasa 50 to 70 na bilao po pagka may okasyon. Wow. Pero ang bala ko nga pong yung sa mga mag-upgrade po para po mas mapabilis namin, mas marami po kaming magawa. Nagre-research na rin po ako ng mga katulad po nung steamer. Kasi yung steamer pulo namin kawa lang po bawat Kaya 4 lang po yung sa isang oras po 4 lang po yung nagagawa namin. Parang parang nasayang din yung yung init, 'di ba? Hindi, tsaka po yung oras. Yung oras talaga kasi ang tagal eh. Opo. Ngayon po may cabinet steamer po na pwede yung 12 na kalamay sa isang parang siya, parang ref. Tama po, di ba? Maraming layers. Maraming layer. Kaya yun po, nagbabalak po kaming
mamili para po sa Pasko. Hindi po kami Sa po, DOST, na-try nyo po, baka matulungan kayo sa mga ganong mga equipment? Opo, nag-inquire na rin po ako sa DOST po, ma'am. Di ba Willing po, naman po silang tumulong, kaya lang ang dami pa pong papel na mga requirements na dapat asikasuhin na hindi pa po naasikaso. balikan lang po natin doon sa time ng pagluluto. Na-try nyo po ba yung kalan na mismo, kaya mas nasabi niyong mas masarap pa rin ang uling? Sa luto sa uling? Opo. Nung una po, nung kabibigay lang po sa akin ng mother-in-law ko, tinry po namin sa turbo. Opo, yung turbo. Sa manok yun, di ba? Opo. Yung pinapatong. Iba po yung lasa niya kaysa po sa traditional na yung sa uling. Kahit na sinunod niyo yung Opo, measurements? kahit pareho po ng timpla, pero pag naluto po, iba yung nabibigay na ng uling po. Ng uling, oo. Na flavor. Ano po ba yung kahoy na panggatong natin? May na po siya, yung uling na po talaga. Uling na talaga. Kasi di ba may mga woods na santol, mga na maganda rin yung panggatong. San po kayo, kumbaga, sino yung nagsusupply din po sa inyo ng uling? Magkano na po bang isang sako? Ngayon po, 400 na. Ay, mahal. Nung nag-start po ako, 220 lang per 200. sako. Tapos, ngayon po, 400 yung na. pong 400 na yun, ilang salangan yun? Yun po, pagka ordinary days, kaya po yung isang araw. Kasi yung mga binibibingka lang po namin yung ginagamit. Yung sa mga pang-steam po namin, puro sa na yun, sa kalan po. Pero pag bibingka po, pag binibibingka, kailangan sa uling po. Para yung flavor. Nakukwenta niyo po ba yung halimbawa, ma'am, na yung halimbawa sa ko nagsalang sa LPG, halimbawa, magkano ba LPG ngayon? Nagmahal ngayon ng LPG. Pero mas tipid po sa ngayon po mas tipid ang LPG kaysa sa mahal po ng uli. Oo nga, kasi 400. Yun nga lang kasi, iba yung nabibigay na sarap ng kaya po yung sa bibingka po, hindi po namin siya matanggal na uling ang gamitin. Pero yung mga sa ini-steam, kasi yun naman po, iinit lang naman po yung kailangan dun para lang maluto. Yun po, gas na po kami dun. Yung kutsinta po ba natin malambot hanggang ilalim? Kasi may ibang matigas yung ilalim. Natututong, ganun ba? Hindi. Talagang minsan po, pagka sa giling din, pagkulang po sa tubig. Kaya matigas. Kaya matigas po. Pero sa atin, ang mga kutsinta natin malalambot. Opo, malambot po. Makunat-kunat. Magkano po yung yung kuha natin sa malagkit? Ayun po, nagtaas na din. Per kilo? Hindi po per sako. Per sako po. Minsan, ngayon bumaba, naging 1.4. Nung nakaraan po, nag 1.5 pa eh. Pero asahan nyo na, dahil nga, magde-December. Sugar din, tataas din yan. Asukal. Magkano na yung sako po ng asukal ngayon? Magkano na puti po bang ginagamit niya? Depende po kasi sa kalamay. Meron po na wash. Meron pong pagka yung sapin-sapin, kailangan puti po. Puti. Tsaka yung kalamay gabi. Kasi medyo maasim po yung wash. Medyo aasim pagka wash po yung gamit sa mga in-steam po. Galing. Pero mas mura. Mas mura po yung wash. Yung paggawa po natin everyday, continuous. Bali, Monday to Saturday po. Then, Sunday po, day off po ng mga tao ko po. Ilang bilao po yun? 50 hanggang 70? Pagka may okasyon po yun. Pero pag ordinary days po, mga 16 lang po. 16. Sa ngayon po ba, ilan na yung mga tauhan nyo? Ngayon po, may na po ako. Pagka ordinary days po, may 5 tao na po ako. Pag may special occasion, ba? Pagka may special occasion po, mga 8, siyam, kasi nang po akong extra. On call lang po yun. On call po sila. Ayun. Yung kanila pong ginagawa, sila yung nagbabalot o nagluluto din? Kanya-kanya po, may taga-ayos po ng order, may taga-bibingka, may taga-halo, may taga-hugas, may taga-ligpit ng mga ginamit po. Okay. May taga-balot na suman. Kasi matagal lang suman ng po. Magkano po benta nyo sa suman, sa magkayapos? 15 po, 15 pesos. Mura. Magkayapos na po yun. Opo. Pero pag suman sa liya po, 20 pesos. Yun yung magkayapos, liya. Pareho po sila. Magkayapos Opo. Pero po,
Malapad yung lihiya di ba? Malapad. Tapos sinasawsaw po siya sa nyog. Sa nyog. Wow. Pero yung ano po natin, yung magagagawin natin sa, syempre, December, ganon, marami pa rin mag-order ng late Yung pagtanggi po ba, depende sa kung ilan lang yung order? Opo, tsaka yung kasi meron din po yung nakabalot-balot sa dahon. Medyo matrabaho. Ano po yung kakanin na yan? Yung ganyan din po siya pero nakabalot-balot po sa single serve. Para sa hindi ka na dampot ka na ng dampot. Yun po tinry namin nung may okasyon nitong undas. Hindi na po maulit. Matrabaho nga naman. Sobrang matrabaho po. Magkano nyo binenta? Mas mahal po siya ng 200 per bilao. Kasi nga naman yung labor. Yung oras na naman. Oo. Di ba? Yung pong syempre may mga dahon din ng mga gamit kayo, di ba? Dahon ng saging. Saan kayo kumukuha? Mga yung tinatawag po tagahulo. Yung mga nakatira po sa mga bundok-bundok. Sila po yung nagbababa sa amin. May araw po yun. Diba? Every week or every other week kung mag-deliver po. Twice a week po. Twice a week. Yung sa po natin, sa production po ulit, sa pag-aasikaso ng mga ito, kasama pa rin kayo? Kasama si husband? O may trabahong iba si husband? Ako lang po. Si husband ko po kasi kapitan sa amin. Kaya naman palang pag sa barangay may affair. Yung mga niya pong kapitan. Pag may birthday. Order po. Pag may birthday ng mga constituent, pwede yan. Happy birthday! Imbis na cake. Pagka may bisita po sila, laging request ng mga bisita nila. Kakanin po. At least kilala si Aling Helen. Ayan. Good morning muna doon sa mga natin dyan, tao sa barangay. Barangay ano po? Barangay Poblasyon po. Poblasyon sa Limay. Ayan, sigurado na nakatutok ngayon. Pati si husband, batiin din natin. Nasa barangay siya ngayon? Opo, nasa barangay po siya. Ayan, sikat na ang Aling Helen. Nakadating dito sa Metro Manila. Ano po bang mga natin, mga future plans naman, bukod dun sa pagpapa-enhance pa ng ating mga produkto? Bala ko rin po yung mag-branch out po. Sana meron dito sa yung po yung pangarap ko. Dito na lang. Isa po sa pangarap ko yun, yung makapag-branch out po dito sa Manila. Ma'am, yung, di ba, mahilig naman tayo sa kakanin. Yung presyo po ba nila, hindi naman nalalayo sa presyo dito? So, hindi. Ikaw. Ako? Alam ko si Ma'am. Bumibili ka ng kakanin, gumagawa ka rin ng puto. Diba? Oo, hindi nagkakalayo. Nasa 300, 350. Di ba ganun din yung mga presyo ni Miss Risa? Pareho lang. So, makaka-drive siya kapag lumipat siya dito? Hindi siya mas mataas? Hindi. Yun nga lang, kung hindi talo si Ma'am Risa, kasi nga syempre malayo yung Bataan kesa... Tsaka kung dito gagawin, kung dito magkakaroon ng tindahan. Kung dito yung production. Opo, yun po yung isa sa plano ko po. Yun. Kasi sana po. Sana. Sana. Pero pwede pa ba mag-uling sa dito? Mag-uuling? May mga nabibilan din naman. Kaso nga lang talagang... Sa pagluluto, yung usok, yung magiging katabi mo, ganun. Hindi naman po siya hindi siya yung mausok. Yung mausok. Alam mo, paghilaw po paghilaw yung uling. Oo. Ayun paghilaw, yung kahoy pa, yung hindi siya masyadong luto, mausok yun. Yun yung kakapit sa mga damit, yung amoy. Yung amoy, oo. Paghilaw. May tawag na hilaw na uling. Pero at saka yung, pag kasi ang uling, nagbaga yan, baga ang niya, hindi siya usok. Hindi siya usok, hindi siya apoy, baga. Okay. So, kung dadalhin natin yung pagluluto, yung production dito, mas makakatipid din tayo, ma'am. Kesa yung paisa-isa na bultuhan. May binabagsakan po ba kayo dito sa NCR? Wala pa po Pero may mga yung iba po na nagtatrabaho po dito, pagka umuwi po ng Bataan, nagpapasabay po sila. Oo. Kaya minsan yung bit-bit po ng sasakyan nila puro kalamay. Kapag mga bus, di ba meron din nagkaganon po ba kayo? Halimbawa, order yung mga nandito sa Metro Manila.
Pipick upin na lang po sa bus terminal. Bus terminal. Ay, diba? Mga diskarte para makatikim pa rin ang mga produkto kahit nasa malayong lugar. Parang tapos yung customer, yun na lang nagbabayad sa, sa bus, sa pagdadala. Kaya dapat talaga, yung mga produkto lang na ino-offer natin, yung may 2 to 3 days, kung dito dadalhin, na buhay. 2 to 3 days na buhay. Kasi baka mamaya sa biyahe pa lang, masira, tapos masisira rin kayo kasi sa lasa. May iba yung niya, yung lasa. Kasi yung init, di ba? Tapos pagka nakulog po siya, nagmo-moist po siya. Pag nakulog po siya ng matagal. Kapag reseller po ang kukuha sa inyo, nag-iiba din yung presyo? Ay, opo. May may discount po sila. Kaya lang may rin po. May minimum din po. Na order dapat. Ilan po? Yung sa nakatab ko po kasi, yung binabagsakan ko po sa Balanga, minimum po yung 15 tabs per 15 order. tabs. Ito po yung Opo. Sabihin na natin 120 times 15, gano'n. Opo. Pag ganito po, sa box? Sa box po, 10 din po. 10 po yan, 10. 10 ang minimum orders. Tapos 350 times 10. Tapos po, yung bilao natin? Bilao po, may less lang po kung 50 per bilao. 50 to 100 po. Depende po sa dami ng kinukuha po niya. Dati kasi alam mo yung bilao, napansin ko lang, yung mga bilao noon ginagamit. As in bilao na yung parang kahoy. Ratan. Opo. Ngayon, plastic na po. Pero dati po naggamit kayo noon? Yun po yung una. Nung yung biyanan ko po, ako na po yung nag-start na gumamit po ng plastic. Ano po mas mura? Mas mura po ang plastic na bilao. Tsaka maganda po siyang pag sa packaging po. Kasi po yung ratan, hindi mo siya pwedeng balutin po ng plastic. Parang cling wrap. Hindi po siya didikit. Kahit i-tape nyo. Tsaka parang mas siya, ang tag doon yung matalas. Opo. Di ba? Baka masira yung plastic. Pero nagagamit pa yung yung bilao na yun after, 'di ba? Yung pang ng bigas. So yun pala. Pero bago ang lahat, puntahan muna natin ang mga comments ngayong umaga. Marami sila. Balik natin kay Andres Bonifacio Jr. Yes, good morning Miss Jo and Miss Joanna. Galing kay Julio Luna, Jejo San, Hazel, Arsenio Suspilia, Redmond Panga Palmea, Irene Cervantes, Reshelyn De La Roca, Lalaine Escueta, Ivan Cris, Onco, Jennifer Oriendo, Myra Ortega, Orevilio, Jessa, and Emily Melgar. Sabi ni John na may Taguna, magandang umaga po, Pro Pinoy, watching from Pasig City. Sana po mapili na matawagan Kang Laderas. Hoping po na isa sa matawagan pambayad sa bayarin sa school ng mga anak ko po. Ako mamaya, tignan natin kung ikaw tatawagan. Armin Nobeloso, morning also, always watching, hoping po na isa sa matawagan din. Watching from Pangasinan, ang daming umaasa. Kim Lasaga, number 1 ng luya para sa ubo. Ayan, ako, sinubukan ko yan. Medyo nag-clear ang aking throat. Delfina Angeles, yan ang isa sa mga pinagmamalaki ng Bataan. Talaga pong masarap yan. Noni de Guzman, ang lola ko rin, magaling gumawa ng kakanin. Sana hindi mawala ang ganitong rice delicacies. Alma Tadeo sa Pinsapin, gusto ko yan, nakakagutom naman. Bernalyn Violeta, napakaraming komento natin ngayon. Good morning po, isang magandang episode na naman ang ating matutungayan dito sa Pro Pinoy. Mananalo ka na, marami ka pang matututunan, napakapatok niyang paninda, lalo na kapag may mga okasyon. Yan talaga ang isa sa mga hinahanap ng bisita. Napakasarap naman talaga kasi. Mergelin Tusi, wow, napakasarap naman po niyan. Paborito ko po yan. Good morning, watching from Bicol, Catanduanes po. Hoping po, isa sa mapiling matawagan. Paula Senorio, mas okay pag uling. Ito, kasi dahan-dahan talagang naluluto ang kakanin at nanunuot ang amoy sa kakanin. Maureen Cabonitalia, susubukan ko ito sa Pasko. Sana nagde-deliver rin sila sa Manila. Paano po nagde-deliver sa Manila, ma'am? Yun yung diskarte. Kailangan, kung gusto mo talagang matikman, nagtatanong po kasi paano daw po mag-deliver from Bataan to Manila.
Pwede naman po ipapadala po sa bus, then Yung pipick upin po sa terminal. Pero sila mag-shoulder Opo, ng sagot po nila yung delivery fee. Tsaka syempre, mag-ano yun sa schedule ng biyahe. Opo. Dapat tutugma doon sa schedule ng pag-pick up nila. Ilang oras ba from here to Bataan? 4.5 daw yung ano ni Ma'am eh. Pero maaga siya Maaga bumiyahe. yun. Pag may traffic, umabot po ng 5 to 6. Hindi po. Ngayon pong na-traffic, 4.5 po. Pero pagka wala pong traffic, 3 3 hours lang. Madali lang. Okay, eto pa. Sabi naman ni Telma Demetrio, uy! Kamukha ni Miss Beauty Gonzales, ang guest. Ang ganda namang magtitinda ng kalamay nito. Yes, Marita of course. Olsen, masarap talaga ang kakanin, lalo na saman ng mainit na kape. At hindi natin tatapusin ang ating pagbabasa ng komento kung hindi natin babatin ang isa sa masugid na taga-subaybay at taga-panood ng Pro Pinoy, Miss Erlinda Bachelor. Happy birthday sa'yo. Happy birthday. Happy birthday. Ang alon na nagpatigil sa sagwa. ang alon na hindi kinaya ng sagwan ni Romel Bachelor. Ayan, maraming Happy salamat birthday po. sa'yo, Happy birthday po. Ayan, back to Studio 2. Mama Jo and Binibining Joanna. Ayun. Pero pwede na kasi may naming nang gustong humula eh. 10:25 diretso na na, natin. Andres. Diretso na natin sa hulaan Excited mo. sila, Kapital Andres. Ko. With Andres Bonifacio Jr. Yes, eto na ang ating lucky caller from manggagaling from Balara, Quezon City, Rica. Old Balara, Quezon City, Rica Rose Garcia. Magandang umaga sa iyo, Rica. Redial na lang natin. Redial. Sayang. Pero bigyan muna natin ng sige. chance si Ma'am na invite yung kanyang mga kababayan sa Bataan at tangkilikin na ang 1980s pa ng kalamay ng Aling Helen. Tsaka yung mga nanonood sa atin ngayon. Yes. Sa mga gusto pong makatikim ng Aling Helen's Kakanin, pwede nyo po akong pwede nyo po ako i-message sa Menerisa Rojas sa Facebook account ko po or sa page po namin, Aling Helen's Kakanin since 1980. Or pwede nyo rin pong tawagan sa 0923-376-1490 po. Doon po ba sa mga gustong bumili pero nasa Manila, may contact na kayong bus operator, liner sa terminal? Yung sa sa local ang tawag dito. Doon lang po sa province namin yung pagka-deliver po ng Balanga. Pero yung sa kung Manila po, Genesis or Bataan Transit po, sinasakay lang po doon. Yan, meron ng Pero idea. ano lang po yung dumaan. Pero sa mga kakanin po natin, ano yung best seller? Yung best seller po namin ngayon, yung tamales po, sapin-sapin, bibingkang kanin, tsaka po yung butchi. Apat. Opo. Yun po Yan. yung mas sa Yun na amin. yung isama nyo sa isang bilaon nyo. Kailangan nandito. Ayun, ready na po ang ating caller. Balik natin kay Andres Bonifacio Jr. Ayan, nagbabalik from Old Balara, Quezon City, Rica Rose Garcia. Magandang umaga sa iyo, Rica Rose. Ay, ayun na pala. Okay, Rica, hulaan mo na kung magkano ang kapital na ginamit ni Miss Menerisa sa pagsisimula ng kanilang Aling Helen's Kakanin. 3K po. 3,000 pesos. Makuha mo kaya ang 2,200 pesos? Joanna, itanong mo na. Ayan, Miss Menerisa, magkano po ang paunang kapital? Yung 15K po. 15. 15,000 pesos! Nako, hula ka uli ha! Kaya naman bukas, 2,400 pesos na ang pwedeng mapanalunan dito sa Hulaan Mo ang Kapital Ko. Back to Studio 2, Miss Jo and Binibining Joanna. Malaki na yun, 1980. 1980. Hindi.
Yung ako na po yung nag-start. Ah. Sorry. Pero nung yung mother-in-law ko po, hindi ko po alam eh. Okay. At least, kasi negosyo pero kasi naman. 2022, talagang mahal na ang bilihin nun, Joanna. Totoo. Pero yung ano po natin, ito na yun, yung naka-plastic na kasi na bilao. So, 15,000 pesos, pwede nang makapag-start ng mga kakanin business. Pero dapat, merong recipe na talaga namang... Iba yung pamane. Oo, the best. Para mabenta pa rin. Ayun, pwede nyo pong batiin si na Aling Helens at mga kamag-anak Ilan taon na po ba si Aling Helen ngayon? Magsi-70 na po siya ngayong Batang November bata. po. 70. 70. Ano pong handa niya? Kakanin! Maggagala na lang daw po. Parang gusto niya maggala na lang sa birthday niya. Hong Kong, ma'am. Hindi, Boracay pala dyan. Yung isa Boracay. Ayan, batiin niyo po yung mga kamag-anak natin, mga sumusuporta sa ating business. Sa mga suki ko po dyan sa Bataan ng Kalamay, magandang umaga po sa inyong lahat. Sa mga taga-barangay Poblasyon po sa Limay. And sa DTI po, na lagi pong nakasuporta sa amin, tsaka sa Pisedo po. And sa BAME po, yung samahan po ng mga small enterprise po sa Bataan, kay Ma'am Cindy, ang aming presidente po. Thank you po sa palagi ang suporta po sa amin. Cindy. Parang familiar kasi si Miss Cindy. Si Miss Cindy. Ma'am Cindy ng Magpox po. Ayun! Miss Cindy. Ayan. Parang nakita ko nakakuha siya ng award nito lang. Opo. May bago na naman. Oo. Ay, Yung ano niya, di ba? Ano ba yung... tsaka po pala sa nag-ayos sa akin. Ayun! Kaya naging Beauty Gonzales. Kay Ma'am, Deramas Atenta. Thank you. Ba, aga niyang Opo. Ang agang 12:30 gumising. pa lang po gumising na po siya. Ang ganda. Naging artista si Miss Menorisa. Artista na, pero lalo pang na-enhance ang beauty. Ayan, maraming salamat, ma'am. Thank you rin po sa inyo. Thank Thank you rin po, you. ma'am. Kay Sir Bonifacio po. And Kay sa Sir lahat po ng Bonifacio. staff. Sir Bonifacio, thank you Bayani, daw. thank you. Maraming salamat po. At ayan, ang Aling Helens Kakanin, Native Delicacies. Pwedeng umorder sa Facebook, ma'am, diba? Opo. Message na lang po si Miss Menorisa Rojas, ang kanilang Facebook page din na Aling Helens Kalamay since 1980. Ayan, bibingkang kakanin, sapin-sapin, tamales. Kita mo ba yun? Oo. Ano yung pong tangway? Tangway po, gawa po siya sa giniling na malagkit na may murang nyog. Tapos binibingka rin po yung ilalim. Okay. Ano ayan. pa, ma'am? Ano pa? Kutsinta, kalamay gabi, kasaba, butche, puto. Kasaba. Oo, puto langsong. Ano po yung puto langsong? Puto langsong, rin po yan. Parang tangway po, pero hindi po siya binibingka. Gawa po sa giniling na malagkit. Marami pala. Biko, bibingkang mais, ayan, tsaka kalamay na mais. Mais. May Okay, kalamay. dami. Oo. Meron po ba kayong mga scheduled bazaars na itong November? Ngayong November 13 to 16 po, sa Plaza po ng Balanga. Nandun po kami. Diskwento Caravan po. Oras po, oras. 7 a.m. to 8 a.m. Ay, 8 p.m. po. Ayan. Ayun. Pwede ka na mag-almusal hanggang hapunan. Hanggang hapunan. Ayan. Maraming salamat po ulit. Thank you rin po. Thank you. Meron po ba tayong maaaring maipayo sa mga gusto ring magtagumpay sa negosyo? Sa una po, talagang mahirap po talaga. Pero nakakaiyak pag nag-uumpisa kasi mahirap, tapos madaming problema na makakaharap, pero tiyaga-tiyaga lang po. Tsaka huwag pong titigil sa pag-enhance po ng mga product nyo para po lalo pong makilala po yung negosyo nyo po.
Yun. Ayan. Batiin ko lang din ng happy birthday ang aking pinsan. Happy birthday. Lian. Ayan. Ay, pamangkin pala. At saka sa mga batiin ko na rin. Sa barangay naman, sa barangay Pinsan Dolores, Taytay Rizal, ayan. Mga personnel dyan sa barangay. Good morning. Mga kabarangay ni Kapitan, ni husband. Ayan. Mga taga-poblasyon po. Taga-poblasyon. Maraming salamat, Pro-P netizens. Naway kayo'y aming nabusog sa sarap at inspirasyong hatid ng kwento ng pagtatagumpay sa pagnanegosyo ng Aling Helen's Kakanin Native Delicacies ni na Miss Mariel de la Cruz. Tama po ba? Bakit may Meneriza Rojas? Meneriza Rojas. Ayan, bukas tuloy-tuloy pa rin tayo sa pagpapakilala ng mga naiibang stories of nego success kung saan ang galing, produkto at sipag ng mga Pinoy ay tunay na namamayagpag. Ako pong muli si Joanna Luna, ang inyong kabalitaan sa mga pinakabagong pwede ninyong pagkakitaan. Have a safe Wednesday morning, Barangay Radyo 1. At sa ngalan ng ating De Ascenso sa Negosyo Authority, Congressman Butch Pichay, ako po si Joe Mariano na nagsasabing di kami titigil sa pagsuyod sa buong mundo ng mga kwentong kapupulutan nyo ng inspirasyon, tips at teknik sa pagninegosyo. Lagi nyo kami samahan Lunes hanggang Biyernes from 9 to 10:30 in the morning, exclusive sa Radyo 1. Dito, Pinoy ang angat. Dito, Pinoy ang sikat dahil tayong lahat ay Pro-Pinoy! Pinoy, ito na